Yan, so mga idol, before natin takpan itong concert kitten na kinonvert natin, so i-torture test muna natin mga idol para malaman natin na kung ready for delivery na po ito sa owner. Bukas di-deliver natin to. Ayan, so ito po yung kanyang itsura mga idol. So napanood nyo naman sa last video natin yung ayan, yung laman ng mga piyesa at mga components at mainboard na pinalit natin dito mga idol. Ayan, so ito po siya. Ayan. Okay, so sisilipin muna natin kaya hindi ko napasilip sa inyo yung secondary output ng transformer niya. Ayan, so ito po yung concert kitten. Yung power supply output nito sa secondary ay 100 volts. So 50, 100 volts. So 2 tires po yung kanyang winding nito. Ayan, so mayroon tatak talaga ng kitten. Ayan, o. So for exclusive talaga for kitten na ganitong klaseng transformer. Sa baba, meron kayong makikita dyan. Ayan, so 105 volts para po yan sa differential niya. So nasabi ko na sa last video natin, ngayong mainboard ni concert kitten, ito ay yung kanyang differential stage ay separate po yung kanyang power supply. So meron siyang 105 na intended for differential only. Ayan, so ito po siya, oh. Ayan, makita kayo. Ayan, so meron siyang dalawang caps dito na malaki. Ayan, so pwede na natin i-disable to, hindi naman gumagana yan. Ayan, so ano siya, yung supply dyan very stable talaga dahil meron siyang regulator dito. Ayan, ito makikita ninyo. Ayan, and so meron siyang 551 dyan yung nakakabit. Pwede natin gayahin sana yung ganitong klaseng setup ng power supply para sa differential. Kaso lang, syempre, additional turns na naman or gagawa tayo ng another 105 volts sa secondary. So medyo ano lang yan, yung current dyan medyo mababa lang. Unlike sa kung isabay natin yung supply ng differential natin sa high volts, so syempre kung ano yung current talaga mismo ng transformer natin, yun yung babato dun sa ating differential. So dito, actually marami na rin ako mainboard na nagawa nito. Survive naman yung differential natin, di naman siya nasisira. So very stable naman siya, yung bias. So yung current sa ano natin, sa differential, yung constant current niya, so very stable naman siya. So actually mataas nga, mas maganda. Okay, so ito test natin mga idol. Sa last video natin, di ko na ano masyado kasi yung siyempre yung music na ginagamit natin copyright siya. So sa ganun pa rin, pero i-ano natin siya, i-bridge mode. Naka-bridge mode na tayo dito mga idol. Ayan. So nakaselect na po yung selector natin dito sa bridge mode. Ayan. So yung connection natin ng speaker, positive tsaka positive po yan mga idol. Channel 1 tsaka channel 2. Tapos yung volume natin dito, isang volume na lang po yung gagana. Ayan. So susubukan natin syempre. So power natin, so ano lang, pasintabi na lang, medyo maingay yung fan natin. So naka high speed na kasi. High speed yung kanyang fan mga idol. So power natin na medyo maingay siya, parang magte-take off yung eroplano nito sa tunog ng fan. Ayan, so kung mapapansin nyo, di ba? Okay, so mag-play tayo ng music. Yan, di ba? May hatak na si concert kitten. Hindi lang natin masyado matagal play yung music natin kasi copyright tayo eh. Ayan, so okay na po. Ito si concert kitten mga idol. Matagal ko na siyang pinagana na naka-bridge mode. Kanina pa, siguro mga almost 1 hour na. So far so good. Survive po yung pang-replace natin sa ano na to, sa amplifier na ito. Ayan, so sa bala ko order pala ng replacement board natin. Ayan, ito
So ano to, nasa 2.8 po yung price. So toe stepper at saka MOSFET yung gamit sa step, and LM311 yung ating gamit na gate driver. Yan. So tested na po ito mga idol, yung mainboard natin. Marami na akong amplifier na nirepresent ng amplifier na ito, ng mainboard na to mga idol. Okay, so ayan po, sasabala ko lang umorder ng mainboard na to. Just PM na lang po sa aking Facebook account. Yan, so PM nyo lang po ako mga idol para magawa ko kayo. Yan, kung marami mas maganda dahil pa-factory made ko yung PCB. Kung pa isa-isa lang o dalawang piraso, so i-ano ko na lang DIY. Medyo mahal na kasi ngayon yung ano mga idol, magpapagawa ng mainboard sa factory. Ayan. Okay, so Consort K10, ito pala yung kanyang case na sinasabi ko. Yung panel niya ay nakasama po sa kanyang top case. Ayan o, kung mapapansin ninyo. Yan, so siguro mga unang batch pa to ng Consort K10. Dahil yung mga nahuling batch, yung panel nito ay hindi na nakakabit sa top cover niya. Ayan o. So Consort Power Plant K10. Yan. So yung pinakamalaki nito, Power Plant K12. Di ko lang sure kung ilang volts yung secondary output ng Consort K12. Yan. So pero grabe mga idol, pagdating sa tibay, sa lakas, so, ano na tayo dito, kampante na tayo. Pag 1000 watts lang yung mga speakers natin, so okay na po si Consort K10. Ayan, so maraming salamat ko pala sa nagpapa-convert ng Consort K10 nya. Yan, so ano lang sir, pagpasensyahan nyo na, medyo natagalan tayo sa paggawa dahil ayan, so marami-rami tayong ginagawa din dito sa ating shop. Tsaka ano talaga tong pag nag-convert kayo ng amplifier, medyo matyagaan to dahil yun, gagawa kayo ulit ng panibagong mainboard. Tsaka yun, kailangan talaga tugma rin natin yung mga bolt dito sa kanyang power transistor para syempre hindi na tayo ulit na magbutas. Ayan. So kung mapapansin niyo mga idol, lahat yan ng mga transistor dyan label talaga sa butas na kung saan galing yung original na mga power transistor nakalagay. Ayan. Okay? Ayan. So, ayan. Hindi lang natin na additional yung ano natin, temperature protect. Pero sa in the future na mainboard natin, meron ng kasamang temperature protect niyan. Na-add na natin dyan para at least kahit pa paano, pag nalasing si user, safety pa rin yung mga power output natin dahil magpo-protect lang siya pag naabot na yung degree required ng thermostat. So magpo-protect siya. Ayan. So maraming salamat mga idol. Hanggang dito lang muna yung update ko sa inyo. And tatakpan ko na to. And syempre, ibabad ko na siya na masyado para bukas ready na for delivery. Thank you mga idol.